Lost
You are the future of this land. Your loving faithfulness gives us strength to rise and declare that you are God. You are enthroned deep in our hearts, declaring your splendor all day long. Your loving kindness never ceases for all who call upon your name. Shine, shine upon the Philippines, oh Lord. Let your righteousness be known everywhere we go. For your kingdom is revealed in the temple of our hearts. One nation bowing down, worshiping your name. We cry, holy, 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 holy is the You are the light, you are the hope, you are the future of this land. Your love and faithfulness gives us strength to rise and declare that you are God. You are enthroned deep in our hearts, declaring your splendor all day long. Your loving kindness never ceases for all who call upon your name. Shine, shine upon the Philippines, oh Lord. Let your righteousness be known everywhere we go. For your kingdom is revealed in the temple of our hearts. One nation bowing down, worshiping your name. We cry, holy, 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 holy is the Amen. Good morning, everyone. Let's praise and worship our King. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Let's sing every praise. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God.
Every praise is to our God. Every word of worship, one accord. Every praise is to our God. Let's sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Oh, every praise is to our God. Glory, hallelujah.
worship the Lord. Let's so praise you, Lord. Thank you, Father. So, Lord. Hide me now under your wings.
will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God, and I will be still, know you are God. Yes, oh Lord, we worship you, Jesus. Cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me.
nga tayo ng ilang sandali. Ito ang pagkakataon nating pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng bagay, sa lahat ng oras, sapagkat siya ay Diyos na mabuti, siya ay Diyos na tapat, siya ay Diyos na dakila. Kaya marapat lamang na pasalamatan natin ang Panginoon. Sa lahat ng mga nakikinig ngayon, begin right now. Give thanks to the Lord our God. Marami tayong pwede ipagpasalamat. Right now, in Jesus' name. Tayo manalangin. Heavenly Father, we thank you once again for this great moment sa lugar na ito, sa bawat tahanan, sa bawat nakikinig. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon na marinig ang iyong mga salita through live stream, O God. And may your anointing rest upon us, sa mga pamilya na nakikinig ngayon, sa bawat individual. Hallelujah, maging sa ibang tao, sa ibang bansa, Panginoon, na nakikinig ngayon. Lord, let your anointing flow to them. In the name of Jesus, at sa pakikinig namin, may you give us the spirit of wisdom, the spirit of knowledge, the spirit of revelation, so that we may know you deeper and better, O God. Hallelujah. We cut every plans and communication of the devil, all the hindrances sa pakikinig na ito ng salita ng Panginoon. And we allow nothing but the Spirit of the living God in this place and in every families, every houses, maging sa ibang bansa, Panginoon, in the name of the Lord. Thank you, Lord, for you have called me, you have anointed me so that I may declare the words of the Lord. Magpapalakas ito, Panginoon, sa mga mananampalataya, sa mga nakikinig. Hallelujah. At magbibigay ng kaligtasan sa mga taong hindi pa nakakikilala sa iyo. In Jesus' name, may your name be exalted. We give you the highest praise, the highest glory, the highest honor. In the name that is above every name, the King of kings and the Lord of lords. His name is Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. Hallelujah. Say hallelujah. Thank you, Jesus. So magandang umaga sa ating lahat, sa mga nakikinig. Alam ko meron nakikinig sa US, sa Japan, sa Canada, sa Malaysia, sa Italy, sa New Zealand, meron din nakikinig. Hallelujah. So sa araw na ito, ito ng ating mga pandinig at ating i-focus natin sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Bago ako mangaral, ay meron muna tayong ipapalabas about the resurrection. Okay? Ready na ba yan, kapatid? Early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to see the tomb. Suddenly, there was a great earthquake, because an angel of the Lord came down from heaven and rolled aside the stone and sat on it. His face shone like lightning, and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear when they saw him, and they fell into a dead faint.
angel spoke to the women. Don't be afraid. I know you are looking for Jesus, who was crucified. He isn't here. He has been raised from the dead, just as he said would happen. Come, see where his body was lying. And now go quickly and tell his disciples he has been raised from the dead, and he is going ahead of you to Galilee. You will see him there. Remember, I have told you. Okay, hallelujah. Today we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. He has risen from the dead. That is the good news, mga kapatid. Siya'y buhay. Ang ating pinaglilingkod ng Diyos ay buhay na Diyos, makapangyarihang Diyos. And He is alive forevermore. And one day makikita natin face to face ang ating Panginoong Jesus na nagmahal sa atin. Siya'y namatay, siya'y inilibing, siya'y nabuhay na maguli. And we will see God face to face. Hallelujah. So ang ating topic ngayon ay about the resurrection. Why the resurrection matters to you. Basahin muna natin sa 1 Corinthians chapter 15 and beginning verse 3 and 4 and then lalakdaw tayo sa 12 to 19. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Verse 12, Now if Christ is preached that He has been raised from the dead, how do some among you say that there is no resurrection of the dead? But if there is no resurrection of the dead, then Christ is not risen. And if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. Sa pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, today mag-aaral tayo about the resurrection of our Lord. Mahalaga yan sapagkat kung hindi nag-resurrect ang Panginoon, sinasabi diyan sa Bible na walang kwenta ang ating pananampalataya, walang kwenta rin yung mga gathering, walang kwenta yung mga pakikinig. But Jesus Christ has risen from the dead. At kung papansinin natin, sa buong mundo, lahat ng mga founder ng mga religion, ay ang Christianity lang ang may buhay na founder. Is the Lord Jesus Christ. Nung sabihin ng ating Panginoon, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. So after the resurrection, He built His church at meron tayong pag-asa because we have a risen Lord, risen Christ. Yan ang ating pag-asa. At siya lamang ang founder ng religion na nabuhay na mag-uli sa mga patay. Now, kakaiba yan sapagkat sinasabi sa Bible, He is the firstborn. Kapag sinabing firstborn sa resurrection yan, mga kapatid, siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. Kakaiba yan sapagkat maaring itanong natin bakit si Lazarus ay namatay, binuhay ng Panginoon, pero kakaiba pa rin yun sapagkat si Lazarus namatay na muli. Jesus Christ, siya namatay, inilibing, nabuhay na maguli, and hindi na siya namatay uli. Amen. He is alive forevermore. Kaya meron tayong pag-asa, mga kapatid. Meron tayong pag-asa sa ating pananampalataya. At titingnan natin dito, kasi nung mag-resurrect ang ating Panginoon, ginawang lahat ng gobyerno noon na i-prevent ang good news na yan. Okay? Sinuhulan nila yung mga gwardya, yung mga nag-guard doon sa gwardiya doon sa tomb sa tomb ng ating Panginoon, sa libingan ng ating Panginoon,
at talagang pinamali-malita nila na hindi nabuhay ang Panginoon. But si Jesus Christ ay nabuhay na maguli. Kaya tingnan muna natin ang evidence of resurrection. Okay, number 1 is Christ predicted His resurrection. He predicted it. Sabi sa Matthew 16:21, from that time Jesus began to show to His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes and be killed and be raised the third day. So, naiprophesy na ng Panginoon yan. He predicted His own resurrection. Hallelujah. Pangalawa, Jesus made numerous appearances to His follower. Sa mga disciple niya, maaalala natin nung magpakita ang Panginoon sa mga disciple, pero wala doon si Tomas. At sabi na, biglang nagpakita ang Panginoon, saradong lahat. At ganon po ang resurrected body ng Panginoon. It cannot be bound by walls. Basta na lang lumabas ang ating Panginoon doon sa lugar ng mga disciple na saradong lahat. Hallelujah. So naniwala sila na buhay ang ating Panginoon, except one of the disciple, Thomas. Sabi ni Thomas nung after na magpakita ang Panginoon, ay binalita ng mga disciple na nabuhay ang ating Panginoon. Hindi siya maniwala. At sabi niya, ay maniniwala lang siya kapag nahawakan niya, na isulot niya ang kanyang daliri doon sa butas ng pinagpakuan ng ating Panginoon. At one day, nagpakita ang Panginoon at ang unang tinawag niya ay si Tomas. Sabi niya, Tomas, halika, hindi ka naniniwala. Okay, isulot mo ngayon ang iyong daliri sa pinagpakuan ng aking mga kamay. At sabi ni Thomas, my Lord and my God. Naniwala siya. At sinabi ng Panginoon, Tomas, mapalad yung mga taong hindi nakakita sa akin kaysa sa iyo. Yung mayroong sabi ng Panginoon, mapalad yung mga hindi nakakita sa akin, ngunit sila ay naniwala na ako'y buhay. Hallelujah. Kaya mapalad pa rin tayo kahit hindi natin nakita ng physical ang ating Panginoon, ay naniniwala tayo. So He comforted the mourners outside His tomb on Sunday morning. Nakita natin yan. At merong anghel na dumating diyan, sabi niya, nasaan ang Panginoon? At sabi ng anghel, He is not here. He has risen from the dead. He is alive. Yan ang sabi ng Panginoon. Then on the road to Emmaus, He explained things about Himself from the Old Testament. Doon sa Luke chapter 24 yan, naglalakbay ang dalawang alagad, sumabay ang Panginoon. Hindi nila kilala. At nakilala lang na nila ang Panginoon nung tumigil sila sa isang bahay at nagpira-piraso ng tinapay ang Panginoon. Nag-communion. At sabi doon, nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila, ay si Lord pala itong kasama natin. Minsan hindi natin, lalo na sa atin, hindi natin nakikita ang Panginoon. We have ang Diyos natin hindi nakikita sapagkat siya Espiritu. At minsan nag-aalin-langin din tayo. Kasama ko ba ang Panginoon? But I believe kasama talaga natin ang Panginoon sapagkat yan ang promise niya. I will not leave you, I will not forsake you. Magugunaw na ang mundo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Because that is the promise of the Lord. And then the scripture records that Jesus was seen by more than 500 at one time. So how can one explain the collaboration of 500 people? Hindi naman pwedeng, ipamalita natin ganon. Kundi 500 people, mahirap yan. Dahil nakita nila talaga ang ating Panginoon nung hindi naman collaboration yan. Okay, and then number 3, the unrelenting faith of the disciple convinces us of the resurrection. Okay, nung mamatay ang Panginoon, nabuhay muli, nakita ng mga disciple yan, ay, di ba, bago mamatay ang Panginoon, nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, tumakas yung mga disciple, nawala ang mga disciple sa matinding takot. Okay? At sila nagkukulong sapagkat
sapagkat baka silang isunod na ipako. But makikita natin after the resurrection, nagkaroon sila ng unrelenting faith, boldness, na ipangaral that Jesus is alive. Even in Acts chapter 3, di ba yung yung paralitiko doon, okay, doon sa gate, the beautiful gate, okay, nanlilimos, at sabi ng dumaan doon si Peter and John, at sabi niya, silver and gold have I none, but such as I have, I give unto you. Rise up and walk in the name of Jesus Christ of Nazareth. So, yun ang unrelenting power. Meron na silang boldness sapagkat nabuhay ang ating Panginoon. He is alive, mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot sa coronavirus na yan. Hallelujah, because our Lord, the Creator of heaven and earth, is alive. Hallelujah. Hallelujah. Amen. So those disciples na natatakot, nagkaroon ng boldness, nagkaroon ng courage sila, at kahit na sa kamatayan ay, kahit na harapin nila ang kamatayan at pagkabilanggo, ay talagang ipinapangaral nila ang good news that Jesus Christ is alive and He has risen from the dead. Number 4 na katunayan yan na Jesus is alive, the growth of the Christian church confirms the resurrection. Okay, doon sa Acts chapter 2 verse 41, 3,000 souls were added to them, na save 3,000. Sa isang preaching lang ni Peter, 3,000 agad ang naligtas. Okay, sabi doon sa verse 41, then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. And then sa Acts chapter 4 verse 4, however many of those who heard the word believe. Kaya mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid na nakikinig, pahalagahan nyo ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Hanggat bukas ang mundo para sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Sapagkat sabi doon, those who gladly receive His word were baptized, and that they, however many of those who heard the word believed. Yung kasunod po ng pakikinig natin ng salita ng Panginoon ay paniniwala. Walang kwenta ang pakikinig kung walang paniniwala. Kailangan naniniwala tayo. And after that, merong action. Yung faith kasi may action, because faith without action is dead. Faith without work is dead. So sabi diyan, however many of those who heard the word believed, and the number of the men came to be about 5,000. Mabilis ang pagdami ng mga Kristiyano noon, from 3,000 sa isang pangangaral, and again 5,000. Hallelujah. I believe mangyayari yan dito sa last days. Pinapangaral na natin ng Panginoon, at talagang hindi nahahadlangan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Minsan ang isip natin nung i-quarantine tayo ay tapos na ang gawain ng Panginoon. Pero ngayon binibigyan tayo ng mga pagkakataon naman. Live stream is new to us. Bago ito sa atin, bago din ito sa ibang mga tao, but I believe hindi napipigilan talaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. Si San Pablo, kahit ibilanggo siya, nangangaral siya sa bilangguan. Hallelujah. And then, ang isa pa dyan, the testimony of hundreds of millions of transformed lives through the centuries shows the power of the resurrection. Yung mga na-transform ang buhay, I believe yung tunay na naniniwala sa Panginoon, nababago ang buhay niyan, kapatid. Kung ang isang Kristiyano na sinasabi niya ay Kristiyano at hindi naman nababago ang kanyang buhay, hindi totoong Kristiyano yan. But there are thousands, hundreds of millions
na binago ang buhay ng Panginoon because Jesus is alive. Kasi bakit binago? Kasi once we receive the Lord as Lord and Savior, yun ang simula na gumagawa ng pagbabago ang Panginoon sa bawat buhay. Hallelujah! Yung mga adik na babago, yung mga lasenggo na katulad ko noon, ay nabago ang aking buhay. Hallelujah! Yan ang mga patunay na si Jesus is alive. Hallelujah! Now, the significance of the resurrection, ano bang kahalagahan natin yan? Bakit natin ipinapangaral? Ano bang kahalagahan yan? The significance. Number one is the resurrection proved that Jesus Christ was divine. Pag sinabing divine, siya ay Diyos. Kasi ang paniwala natin, si Jesus Christ ay 100% God and 100% man. Amen? Kasi kung hindi siya Diyos, wala rin kwenta ang kanyang pagliligtas kung siya'y tao lang. Bakit? Ay sinasabi kasi sa Bible, all have sinned and come short of the glory of God. Kung siya'y tao lang, hindi niya tayo pwede iligtas. Sapagkat ang paniwala natin siya ay Diyos na nagkatawang tao. Nandoon niya sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things were made through Him. And then sa verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Punong-puno siya ng biyaya, kapatid. Hallelujah. Kaya tayo naligtas ay dahil sa kanyang biyaya. Because Jesus Christ is full of grace, full of truth, punong-puno ng katotohanan ng Panginoon. And He is the only way. I will tell you this, Jesus is the only way sapagkat siya lamang ang namatay para sa kasalanan ng tao. At sineselebrate natin ang mahal na araw nung nakaraan. Hallelujah. Hallelujah. At dito pinapakita ng Panginoon na ang dakilang pagmamahal niya na siya na walang kasalanan bumaba mula sa langit, nagsakripisyo, namatay para sa ating mga kasalanan upang tayo'y tubusin. At dito pinapakita sa resurrection that Jesus Christ is God. Hallelujah. Hindi tao lang siya. Amen. Hallelujah. The Bible declares sa Romans chapter 1 verse 4, the Living Bible yan, by being raised from the dead, Christ was proved to be the mighty Son of God with the holy nature of God Himself. He is the perfect na representation ng ating Panginoon ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Number 2, the resurrection proved Christ's power to forgive sin. Yan. Kung hindi nag-resurrect ang Panginoon, hindi tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Sino magpapatawad? Kasi kung siya hindi nag-resurrect, ibig sabihin namatay siya, hindi siya nabuhay na maguli, how come na pwedeng magpatawad ang isang patay? But Jesus Christ resurrected. Sabi doon, by rising from the dead, Jesus proved His authority and power to break the bonds of sin and to assure forgiveness and eternal life to all who accept His gift of salvation. So sinasabi diyan, pinatunayan ng Panginoon ang kanyang authority and power. God, Jesus Christ is powerful. Sabi sa Matthew chapter 28, all power has given unto me. All power and authority has given unto me. Hallelujah. So meron siyang power to break the bonds of sin. Kung hindi ka makawala sa kasalanan, Jesus Christ, pwede kang palayain ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. Kahit na anong klaseng kasalanan, pwedeng i-break ng Panginoon at bigyan ka ng freedom from sin in Jesus' name. And to assure forgiveness. Salamat sa forgiveness.
Hallelujah. Yan ang isang bagay nung tanggapin natin at naniwala tayo sa ginawa ng Panginoon. Pinatawad ka ng Panginoon. Hallelujah. At pag pinatawad ka ng Panginoon, receive that forgiveness 100%. Hallelujah. And then, ang gawin mo rin, patawarin mo rin ang iyong sarili. Minsan, pinatawad na tayo ng Panginoon, pero lagi hindi natin pinatatawad ang ating mga sarili. Hindi natin pinapatawad ang nagawa natin sa nakaraan. Patawarin mo, sapagkat ikaw ay pinatawad ng Panginoon, patawarin mo ang sarili mo at magpatawad ka rin sa ibang tao. Hallelujah. And then eternal life to all who accept His gift of salvation. Kapatid, ang gift of salvation, ang salvation is a gift. Pag sinabing a gift, ay walang bayad yan, is free. Hallelujah. Ang kaligtasan ay libre. Hallelujah. Thank you, Lord. Bakit hindi mo patanggapin yung kaligtasan na yan, yung salvation na yan? Receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Is free, kapatid. Sa pamamagitan niya, magkakaroon ka ng eternal life, magkakaroon ka ng forgiveness, mapapagaling ka sa iyong mga karamdaman. In the name of Jesus Christ. So accept His free gift of salvation. Receive the Lord in your life. Kung mayroong mga nakikinig pa dito, hindi nyo tinatanggap ang Panginoon, receive the gift of salvation. Nandoon yan sa ating Panginoon. Sapagkat sabi sa Acts chapter 4 verse 12, walang pangalan na ibinigay sa silong ng langit at dito sa lupa na sukat ikaligtas ng tao kundi sa pangalan lang ng Panginoon. There is only one way of salvation, is Jesus Christ. Because He's the way, He's the truth, He is the life. Hallelujah. Lalo na ngayon, mapanganib ang panahon ngayon. Kailangan mo talaga, marami nang naghahanap sa ating Panginoon. Wala ka nang hahanaping iba. Jesus Christ ay ibinigay para sa iyo. Receive the gift of salvation. Hallelujah. And then, number 3, the resurrection, the significance of resurrection. The resurrection revealed Christ's power over death. O, yan ang mahalaga. Kasi, ang kamatayan talaga nakakatakot yan. Maraming natatakot sa kamatayan. Okay, but the resurrection secured our victory over death as well, and lifted us up from the grave into glory along with Christ, where we sit with Him in the heavenly realms. So yung resurrection po ay malaking kahalagahan at patunay that Jesus Christ ay nagkaroon ng victory siya over death. Hallelujah. Tinalo niya ang kamatayan. Kasi kung hindi nag-resurrect ang Panginoon, wala tayong victory over death. Kasi hindi naman siya nagtagumpay kung hindi siya nag-resurrect. Hindi siya nagtagumpay sa kamatayan. But Jesus Christ has risen from the dead para patunayan na nadaig na niya ang kamatayan. Nagapi na niya ang kamatayan. Meron siyang victory over death. Hindi na siya pwedeng hawakan ng kamatayan. Ay ano naman ang kahalagahan sa atin noon? Because we believe, ayan, hindi na rin tayo pwedeng hawakan ng kamatayan. Ang tinatawag ng kamatayan ay spiritual death. Kasi mayroong dalawang klase ng death. Is physical death and spiritual death. Okay, of course, kung hindi dadating ang Panginoon, lahat tayo mamamatay. Lahat ng tao namamatay. Ang tawag doon, physical death. Pero mayroong isang klase ng death, spiritual death. Ang spiritual death ay pagkahiwalay sa Diyos. Paghiwalay ang tao sa Diyos, ang destiny niya ay impyerno, is hell. So it's today, sa mga hindi pa nakakatanggap ng gift of salvation, tanggapin nyo ang Panginoon sa buhay mo. Mayroon siyang gift of salvation, mayroon siyang gift of eternal life. Hallelujah.
Then, sabi doon sa Ephesians chapter 2, verse 5 and 6, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. So, anong kahalagahan? Nung mag-resurrect ang Panginoon, di ba nagpabautismo tayo? Water baptism, mahalaga yung water baptism sapagkat mayroong tinutukoy sa atin yan. Hallelujah! Yan ay tumutukoy sa death and resurrection of the Lord. Kung paano namatay ang Panginoon, sabi sa Bible, tayo din ay namatay dahil sa kasalanan, then inilibing siya, nag-resurrect. Yung resurrection na yon ay nangangahulugan na tayo ay alive. Nag-resurrect din tayo spiritually, kapatid. You are alive in Christ. Dati patay tayo dahil sa ating pagsalansang at dahil sa ating mga kasalanan. Pero nung naniwala ka sa Panginoon at ikaw ay nagpabautismo, ang ibig sabihin ng bautismo ay merong sinisimbolo yan na pinapakita, we identified with Jesus Christ, na siya'y namatay, and then yung mga namamatay, di ba, inililibing, inilulubog tayo sa tubig, and then pag-ahon, ang ibig sabihin yon new life, resurrected life, nag-resurrect yung ating spirit, wala na tayo sa kamatayan, yung second death, yan. So even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. So mayroong sinasabi diyan, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved, and raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Yan ang sinasabi ng Panginoon. You are alive right now. Hallelujah. Kaya sabi ni Pablo again sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Kaya sa mga tunay na nananampalataya, hindi tayo dapat natatakot sa kamatayan. Bakit? Sapagkat pag ikay namatay, pupunta ka sa eternal life to the Lord Jesus Christ. Makikita mo siya face to face, bakit ka matatakot, di ba? Kaya walang pagkatakot ang mga tunay na nananampalataya. Hallelujah! Kahit kamatayan, kaya napakapalad natin, nakakilala tayo sa Panginoon, we receive Him as Lord and Savior, nagkaroon tayo ng buhay at buhay na walang hanggan. One day, we will see our Creator and Savior face to face. Hallelujah! Thank you, Lord. Then number 4, the resurrection defeated God's enemy. Hallelujah! So the resurrection defeated God's enemy. Ano ang enemy na yan? Yan ang kamatayan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57, O death, where is your sting? Nasaan ang iyong tibo, kamatayan? O Hades, where is your victory? Ayan, napagtagumpayan na kasi natin ang kamatayan. Kaya sabi ni Paul, O death, where is your sting? Nasaan ang iyong tibo? Yan. O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But verse 57, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. He gives us victory. Thank you, Lord, for the victory. Sabihin natin, thank you, Lord, for the victory. Amen. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. So masasabi natin, we are victorious. You are victorious, kapatid. Walang pwedeng tumalo sa iyo kahit kamatayan, hindi ka pwedeng talunin because sabi ng Panginoon sa John chapter 11 verse 25, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, he will live again. Hallelujah! Sabi ng Panginoon, ako ang buhay at pagkabuhay na maguli. Ang sino mang nananampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. So walang talo ang Kristiyano, mga kapatid. Hindi ka talunan. You are victorious.
Mga nakikinig kayo ngayon, you are victorious in Jesus Christ. Hindi ka kayang talunin kahit coronavirus na, hindi kayang talunin niya. Ano mang pandemic na lumabas dito sa mundo, you cannot be defeated because you are victorious in the Lord Jesus Christ. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Thank you, Lord. And then, the resurrection is the final proof that Jesus Christ is who He claimed to be. Kine-claim niya siya'y Diyos. Kine-claim niya na siya'y Lord. Kine-claim niya na siya'y Savior. Hallelujah. Thank you, Jesus. So through the resurrection, we receive a new life. Mayroon ka ng new life. Mayroon kang bagong buhay. Hallelujah. Ang patunay niya, binago ka ng Panginoon. Mayroon ngang kanta, if Christ is dead, then who is living in my heart? Kung ang Panginoong Hesus ay patay, sino ang nakatira sa aking puso? Hallelujah. At totoo yan. Kung siya'y patay, hindi tayo pwedeng mabago. Amen. Hallelujah. Kung siya'y patay, nandoon pa rin tayo sa kasalanan hanggang ngayon. Kung siya'y patay, walang pwedeng mabagong mga tao. But siya'y nabuhay na maguli. At lahat ng naniwala sa Kanya ay tinanggap ang bagong buhay. New life, kapatid. Sabi mo, new life. You receive a new life. Hallelujah. I hope and I pray, pagkatapos ng coronavirus na ito, maraming tumanggap sa Panginoon. At pagtanggap mo sa Panginoon, mayroon kang bagong buhay. Magbabago ka. Hallelujah. Romans chapter 6 verse 4. Therefore, we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. Praise God! That is a good news, mga kapatid. You receive Jesus, then therefore you receive a new life. Ang tawag diyan ay born again. Kaya dapat nabo-born again tayo. Except a man, John chapter 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And then sabi sa Bible again, except a man be born of water and the Spirit, born again yan, he cannot enter into the kingdom of God. Mga kapatid na nakikinig ngayon, enter into the kingdom of God by receiving the Lord as your Lord and Savior sa buhay mo. Hallelujah. Mapanganib ngayon ang panahon, mga kapatid. Hindi alam ng tao, maraming mga tao ngayon na nasurpresa, maraming namatay. Hindi nila alam, yun pala ang kanilang kapanahunan, kaya kailangan talaga be prepared sa lahat ng panahon. Wag lang kayo mag-prepare. Lagi ko sinasabi, wag kayo mag-prepare kayo. Of course, nag-prepare tayo physically. Pagkain, tubig, lahat ng kailangan natin sa coronavirus ng quarantine na ito. But hindi sapat pa yun. Okay. Kapag ka nag-prepare ka physically, prepare din spiritually. Prepare to meet your God. Return to your God. Repent and return to your God. Ayan ang paalala ng Panginoon. Sapagkat dito, I believe yung nangyayaring yan ay paalala ng Panginoon sa buong mundo. Buong mundo kasi yan eh. That there is Jesus. That there is God. Na ipinapaalala ng Panginoon, mayroong nagmamahal sa kanila. Kasi pag walang mga pandemic na ganan, paisi-isi lang ang buhay ng tao. Puro sa kasalanan at mga bisyo ang papupuntahan. But ang Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay. Siya'y namatay, siya'y inilibing, nag-resurrect. Sabi ng Panginoon, come. Hallelujah, come home. Hallelujah, yan ang sinasabi ng Panginoon. Magbago ka na. Return to your God. Hallelujah. That is the great invitation of God. Come unto me, all you are weary and heavy burden,
and I will give you rest. Mga kapatid, sa mundong ito, wala nang kapahingahan. Maraming tao hindi na napapahinga, maraming natatakot. But sasabihin ko sa iyo, lumapit ka sa Panginoon. Tumugon ka sa kanyang invitation, come unto me. All who are fearful, all that is in heavy laden, I will give you rest. Hallelujah. Thank you, Lord. And as we receive the Lord, we receive a new life. Ang isa pa, we are alive in Christ. You are alive in Christ through the resurrection of the Lord Jesus Christ. Romans chapter 6 verse 9 to 11, sabi diyan, knowing that Christ, having been raised from the dead, dies no more. Death no longer has dominion over him. For the death that he died to sin once and for all. But the life that he lives to God. Likewise also, reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. We are alive. Once you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, hallelujah, you are now alive in Him, alive in Christ. Sapagkat sabi diyan, knowing that Christ, having been raised from the dead, nabuhay siya mula sa mga patay, it dies no more. Hindi na mamamatay uli ang Panginoon. Because once lang ang kanyang kamatayan, and that is for all. Hindi pa ulit-ulit. Yan, dito siguro ipinapahiwatig ng Panginoon itong nakaraang mahal na araw. Walang nakapagpenitensya. Mayroon hinuli. Bakit? Sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang katugunan. Merong nag-suffer na, merong nag-alay ng buhay. That is the Lord Jesus Christ. And once and for all yan. Para sa lahat yan. Once na siya'y namatay, once na nag-resurrect, and that is for all. Yan ang pagtubos ng ating Panginoon. Hindi mo na kailangan magpahirap sa sarili mo. Receive the gift of salvation, the free gift of salvation. May naghirap na para sa atin. May namatay na para sa atin. This is the Lord Jesus Christ na minahal ka ng gayon na lamang higit sa kanyang buhay. Binigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Hallelujah. Then, sabi doon, death no longer has dominion over him. Hallelujah. Na mag-resurrect ang Panginoon, it means that death no longer has dominion over Jesus Christ. Hallelujah. Napagtagumpayan niya ang libingan. Napagtagumpayan niya ang kamatayan at wala nang dominion ang kamatayan sa kanya. Then sa verse 10, for the death that he died to sin once and for all. Namatay siya para sa ating kasalanan, but the life that he lives to God. Ganon din sa ating mga kapatid, kapag binigyan ka na ng bagong buhay ng Panginoon, live to God. Mabuhay ka para sa Panginoon. Mabuhay ka na may purpose. Mabuhay ka na mayroong destiny. Huwag mong aksayahin ang buhay sa mundong ito, sa mga makamundong bagay at mga bisyo at mga kasalanan. Huwag mong aksayahin dyan. May purpose ang Panginoon sa iyo. Hallelujah. Because sabi diyan, he died to sin once for all, but the life that he lives to God. So ganun din tayo, nag-resurrect tayo from the dead. From our dead sa ating mga kasalanan. But sabi diyan, but the life he lives to God. Pag ikay pinalaya na ng Panginoon, binago ka na ng Panginoon, you are alive in Christ, live to God. Live for God. Maglingkod ka sa Panginoon. Worship God and serve Him. Hallelujah. Yun ang sinasabi niyan. Likewise, you also reckon yourself to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Praise God, Jesus Christ is alive. Our Lord is alive. And He will not die again. Hallelujah. At sapagkat siya'y buhay, siya ang nangako sa atin, He will come again.
Nung ang mga disciple ay nagpapaalam ng Panginoon, I will go to my Father sa langit. Nalungkot ang mga alagad. But sabi ng Panginoon, it is necessary na ako'y pumunta sa langit. Sapagkat pag ako'y pumunta sa langit, ipapadala ang Holy Spirit. Hallelujah. And then sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Itong nakikita nyo sa aking ito, hallelujah, the same, I will come again. Jesus Christ is coming again, sapagkat siya'y buhay. Ang Diyos na, na nangako sa atin ay buhay na Diyos. Hindi siya patay na Diyos. At sapagkat siya'y buhay na Diyos, ang mga pangako niya ay tapat, totoo, hallelujah, at lahat yan mangyayari. Sapagkat yan ang sinabi niya, heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. The last one, hallelujah, eternal life. Hallelujah. Meron tayong eternal life. Kaya wala tayong talagang talo. Paano ka nagkaroon ng eternal life? 1 John chapter 5 verse 20. Sabi diyan, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him. Know the Lord. Sa oras na ito, know the Lord Jesus Christ, that we may know Him who is true, and we are in Him who is true. Nasa Kanya tayo, nasa katotohanan tayo, even in His Son, Jesus Christ. Sabi doon, He is the true God and eternal life. Makukuha lang ng taong eternal life, matatanggap niyang eternal life through the Lord Jesus Christ. Because He is the true God and eternal life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sinabi din niya sa John chapter 3, sino mang manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. Believe on the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So, the word is believe. Magkaroon ka ng eternal life. Ang buhay natin dito sa mundo, pansamantala, kapatid. Kaya mayroong kamatayan sa mundong ito. Bakit? Kasi pansamantala tayo. Hindi ito ang tunay na tahanan natin. Dumadaan lang tayo dito. We are strangers on this earth. Ang tunay mong destiny ay ang buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. Kaya ginagather niya, ang time na ito is gathering. He is gathering His people. Hallelujah. I believe sa mga pagkatakot ng mga tao, napapadako sila sa Panginoon. Nakikita ko yan, maraming sa Brazil, maraming nagsiluhod sa mga kalsada. Sa iba-ibang bansa, nagsisiluhod sila sa Panginoon. Ibig sabihin, surrender sila, Lord, hindi namin kaya ito. Ikaw lamang ang makakalutas itong coronavirus. Yun, mga kapatid, this is the time for gathering His people. Ginagather niya. And I believe maraming maliligtas. Even sa mga pamilya na nakikinig ngayon, hindi kayo makaalis because may purpose si Lord. Gusto ng Panginoon, marinig nyo ang mensahe about Jesus Christ, about your salvation, about eternal life, about the new life na gustong ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng new life. You are alive in Christ. You have a resurrected life, a new life, and eternal life. Sabi ng Panginoon again sa John chapter 4, let not your heart be troubled. You believe in God. Alam mo, mga kapatid, yung mga heart na ngayon naman nagto-trouble, may mga kabalisahan kayo, believe in God. Yung pananampalataya, mag-aalis ng mga trouble sa buhay mo, ng mga pagkatakot mo, because hindi pwedeng pagsamahin ang fear and faith. If you have fear, you have no faith. If you have faith, you have no fear. So have faith in God. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, and I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again para kuhanin ka. Makasama. Gusto kang makasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Just believe, repent, and turn to the Lord.
Return to the Lord. Believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved, you and your family. Salamat. Yan ang mensahe ng resurrection. God bless you all. Sa mga nakikinig, sa Pasig, sa Batasan. Hallelujah. Kumusta na kayo dyan? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Iingatan kayo ng Panginoon. Meron din nakikinig sa atin sa US na nagre-reply sila. Meron din sa Malaysia. Meron sa Japan. Meron din sa Italy. Meron sa Canada. Meron sa New Zealand. At padami ng padami yan. Ngayon, ang gusto kong gawin nyo, i-like ninyo yung live stream natin. Pag in-like nyo ang live stream na yan, yung mga nakakonect sa inyo sa Facebook, maririnig din yan kahit replay. Amen? Naririyan pa ba kayo? So, yung mga nasa tahanan na nakikinig ngayon, yan, i-share ninyo yan sa inyong Facebook para hindi lang tayo ang kumain ng spiritual na pagkain. Ibabahagi natin yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ang kailangan ng tao ngayon. Wala nang iba. Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng kaaliwan sa tao. Salvation. Hallelujah. Kaya yun ang gagawin nyo. Pagka nakita nyo sa inyong Facebook, at I believe, meron pang tinatawag na watch party, di ba? O ilagay nyo sa watch party. Kasi kahit replay yan, alive pa rin ang salita ng Panginoon dyan. Amen? So pag ginawa ninyo yan, yung inyong mga ka-Facebook, yung connection na nyo sa Facebook na mga friends, mga kamag-anak, maririnig yan, kapatid. They need the Word of God. Kailangan nyo ang salita ng Panginoon. Even in these trying times, sa trials natin, kaya natin mapagtagumpayan. Hallelujah! Because yung salita ng Diyos, yan ang mga promises niya sa atin. At sabi sa Bible, all the promises of God are all yes. Walang no sa Panginoon. Ibig sabihin, lahat ng sinulat sa Bible, it's all yes. Hindi na pwedeng mabago yan. Hindi na pwedeng tanggihan. No, hindi pwedeng ganon. All the promises of God are always yes to God. Amen. Ibig sabihin, kung naniniwala ka sa promises ng Panginoon, mangyayari sa buhay mo yan. Amen. So God bless you all. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Hallelujah. At huwag kayong matakot. Fear not. Gaya ng isang nagsaliksik sa Bible, natuklasan niya sa Bible that there are 365 words na fear not. Ibig sabihin, in the whole Bible, di ba? Ang ibig sabihin yan, araw-araw, sinasabihan ka ng Panginoon because we have 365 days in a year. At ang ibig sabihin yan, araw-araw sinasabihan ka ng Panginoon, fear not, anak. I love you, fear not. Amen, huwag kang matakot. Di tayo dapat matakot kahit kamatayan nga. Di ka dapat matakot. In Jesus' name. Let us pray. Heavenly Father, thank you once again for your goodness, your faithfulness, your mercy to us. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo na inialay mo ang iyong buhay doon sa krus ng Kalbaryo, namatay ka, nagsakripisyo ka, naranasan mo ang hirap ng pagkabayubay sa krus ng Kalbaryo. And then inilibing ka, and true to your promise, Lord, nag-resurrect ka. You are alive. We believe that Jesus Christ has risen from the dead, and you are alive sa aming buhay. Alive ka sa aming puso. Alive ka ngayon sa bawat pamilya in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. He has risen. At sapagkat siya'y buhay, kasama mo ang Panginoon palagi. Sapagkat sinabi ng Panginoon, Lo, I am with you always, even unto the end of this world. Father, we thank you, Lord, for the word na aming napakinggan, that you resurrected from the dead. Yan ang pinakamahalaga, Panginoon.
Hayaan mong matanggap na ng bawat isa ang mensaheng ito that Jesus is alive. We thank you, Lord, for the good news, hallelujah, of your resurrection. You are alive. You have risen from the dead, and you are alive. You are alive in our hearts, in our family. Sa lahat ng nakikinig, listen, Jesus is alive. Hindi kanya pababayaan. Sabi ng Panginoon, I will not leave you, I will not forsake you, I will be with you, even unto the end of this age. Even unto the ends of this world, I will be with you. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo. Ito po'y kayamanan ang salita mo, Panginoon. Ilagay mo ito sa aming puso. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat isa na nakikinig. Hallelujah. I declare health, I declare healing, I declare faith. I declare faith over fear in the name of Jesus. I declare prosperity even in the midst of the trials, Lord. You will prosper us. Hindi mo kami pababayaan. You will supply all our needs according to your riches in glory by Christ Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the wisdom, the knowledge, the revelation of God, the revelation of your word. Hallelujah. Sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pasasalamat sa pinakamakapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. And all the saints of God na nakikinig, say Amen. Amen. At palakpakan niyo ang Panginoon. Hallelujah. Sa inyong mga tahanan, palakpakan niyo ang Diyos na buhay. So God bless you. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. May the Lord be gracious to you and give you peace. Hallelujah. God bless you all. Ngayon, babati sa inyo si Pastora. Hallelujah. At binibigay ko sa kanya itong microphone. Okay, praise God. Namimiss na namin kayo, mga taga-Pasig, kapatiran sa Pasig, maging sa Batasan, pero I believe isang araw magkakasama-sama din tayo. Amen? So, fight the good fight of faith. Don't lose hope. Run the race. Finish the race. What God has started in your life, He is able to complete it. So alam niyo ba, nasa last days, global evangelism tayo. Kasi since naka-quarantine tayo, still we can share the Word of God to our loved ones, sa mga pamilya, sa mga kakilala ninyo, kaibigan, kamag-anak. So patuloy nating i-share ang salita ng ating Panginoon through internet. So marami po ang pwedeng ma-reach out. So marami yung natatakot, marami yung walang purpose sa buhay. This time ay i-share natin ang ating Panginoon sa kanila at magkakaroon sila ng pag-asa, magkakaroon sila ng future, magkakaroon sila ng direksyon. So salamat sa Panginoon sapagkat He has many ways para po ang gawain ng Lord ay makapagpatuloy tulad po nito. So yun po, na-encourage po kami ni Pastor. Pagka kayo po ay nanonood, napapalakas din kami. Kasi ang salita ni Lord ay hindi babalik ng walang kabuluhan. So magpatuloy lang po tayo, and one day magkakasama-sama din tayo sa pagsamba, papuri sa ating Panginoon. Matatapos din po ito. Amen. So salamat sa Lord. Patuloy kayo ingatan yung mga kapatiran sa iba't ibang bansa na nalalaman namin na nakikinig din ay nabe-bless po kami. So yun po, magpapatuloy tayo at patuloy tayong magpapagamit para ibahagi po ang salita ng ating Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. God bless you all. Step
God of the grave. Break into the wild and don't be afraid. Run into wide open spaces. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here. Let there be freedom. Let there be freedom. All of the burdens, bring all of the scars. Come back to communion. Come back to the start. Run into wide open spaces. Grace is waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Grace is waiting. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Oh, the Spirit is here. Let there be freedom. Let there be freedom. Yeah, freedom. Chains will fall, prison shake at the sound of Jesus' name. Lives made whole, hearts awake at the sound of Jesus' name.